We praise God na meron tayong pagkakataon ulit sa hapon na ito na magsama-sama at magsamba kay Lord Jesus Christ sa ating Panginoon. Sa mga hindi pala nakakilala sa akin, ako nga pala si Telo. Isa po ako sa mga pastor dito sa Jubilee. And in 3 weeks time, actually, meron kaming event na gaganapin sa GCF Novaliches at natanghal ako maging isang speaker dito. Isa siyang seminar para sa mga pastor at mga nagtuturo sa simbahan in order to train yung mga mag-a-attend sa larangan ng preaching. At habang pinag-uusapan namin yung event na ito at pinaplano, ang sabi nung organizer nung event, kailangan daw sa poster ilalagay yung mukha namin na mga speaker. Tapos dapat daw ilalagay yung pangalan namin, yung title namin, at kung saang seminary kaming nakapagtapos ng aming pag-aaral. So kung titignan nyo ngayon yung poster dun sa event na mangyayari nga sa GCF Novaliches in 3 weeks, nakalagay yung pangalan ko dun, speaker, Dr. Telo Flores. Tapos yung school, The Masters Seminary. Tapos nakalagay pa kung saan bansa, Los Angeles, California, USA. Ika nga nung mga Gen Z, nakaka-cringe. Nakaka-cringe yung poster kasi medyo, ang ibig sabihin nun ng cringe no is nakakahiya. Kasi parang pag ipapakita mo yung poster sa mga tao, isi-share mo yung poster, tapos isi-share ko sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko ng mga pastor, yung feeling is parang pinopromote ko yung sarili ko. Kasi nga, nandyan yung mukha ko, nandyan yung title ko, nandyan yung credentials ko. And tayo, mga Pilipino tayo, we are Asians here, no? Nahihiya tayo na i-promote yung sarili natin. Pero actually, sa buhay natin ngayon, sa mundo, it's actually very important, no? Na ipakita natin yung ating credentials. Pag tayo ay nag-a-apply sa trabaho, ano yung hinihingi ng trabaho? Kailangan magsulat ka ng CV, ito yung mga napag-aralan mo, ito yung mga naging trabaho mo in the past. Pag nag-apply ka naman sa college, hihingan ka ng transcript of records, ano yung performance mo dun sa school na pinanggalingan mo. We always have to present our credentials. Kasi nga naman, kung hindi alam ng mga tao yung credentials natin, ba't nila tayo bibigyan ng oportunidad? Bakit sila makikinig sa sasabihin natin? So, in the world that we're living in, sa mundo na ito, importante ang credentials. At ganun rin sa mundo nung panahon ni Apostle Paul. Si Apostle Paul rin, kailangan niya rin ipakita yung kanyang credentials bilang apostle. Kasi itong mga taga-Galatia, tinatanong nila si Apostle Paul, Apostle Paul, sino ka nga ba? Ano nga ba yung message na pinaparating mo sa amin? Bakit namin kailangan makinig sa mensahe mo? Nasabihin man natin na maganda yung mensahe na sinasabi mo, why should we listen to you instead of these Judaizers, yung bagong mga nagtuturo, na nagtuturo sila ng ibang mensahe? Paul, ano yung pinagkaiba mo dito sa mga ibang guro na nagtuturo? And ang nakita natin habang pinag-aaralan natin itong mga verses na dito sa Galatians chapter 1 is Paul is distinguishing himself. Pinapakita niya yung pinagkaiba niya kumpara sa mga Judaizers, yung mga false teachers na pumunta sa Galatia pagkatapos niya at nagturo ng ibang ebanghelyo. Dito sa verse 18 hanggang verse 24, sasabihin na ni Apostle Paul kung saan nanggagaling siya bilang apostol at yung kanyang mensahe. Saan nanggagaling yung kapangyarihan ng kanyang mensahe. And as we're studying this part of nung mga verses na ito, meron tayong matututunan na dalawang katotohanan tungkol sa kapangyarihan ng ebanghelyo na binabahagi ni Apostle Paul. And the way na matututunan natin tong dalawang katotohanan na ito is by understanding
yung dalawang myth, yung dalawang maling katuruan na madalas sa pinaniniwalaan ng mga tao tungkol sa ebanghelyo, tungkol sa gospel na tinuturo ng simbahan. Simula muna tayo sa verse 18. Ang sabi dito ni Apostle Paul, sabi niya, "Then after 3 years, I went up to Jerusalem to get acquainted with Peter and stayed with him 15 days." Sa Tagalog, nang makaraan ng 3 taon, nagtungo ako sa Jerusalem upang dalawin si Cephas at namalaging kasama niya ng 15 araw. Naalala natin from yung mga naunang verses na pagkatapos pala ni Apostle Paul na encounter si Jesus Christ doon sa Damascus Road, siya ay umuusig ng mga Kristiyano, he is persecuting the Christians, at nung siya'y papunta para mag-persecute ng mga Christians, he encountered Jesus Christ. Nagpakita sa kanya si Kristo. Mababasa natin yan sa Book of Acts, yung kwento na yun. At mababasa rin natin dito sa mga naunang verse na hindi pala siya diretso na pagkatapos nun sa Damascus Road na pumunta sa Jerusalem para kilalanin yung mga apostol. Sila Apostle Peter, yung mga apostles na nakasama ni Kristo nung siya'y buhay, nung siya'y nasa mundo at ginagawa niya kanyang earthly ministry. Instead, ang nakita natin dito sa verse 17 is, dumiretso pala siya sa Arabia. So, anong ginawa niya sa Arabia? Nag-ipon ba siya ng pera? Kasi nag-OFW muna siya? Hindi yun yung nangyari, no? Like, he went there seeking God. Seeking yung will ni God para maunawaan yung message na binigay sa kanya, yung ebanghelyo na binigay sa kanya na kailangan niyang iparating para sa mga hentil, para sa mga Gentiles katulad natin na hindi tayo Hudyo. And then makikita nandito sa verse 18, gaano katagal siyang nasa Arabia tapos bumalik ng Damascus bago siya pumunta ng Jerusalem. Makikita natin sa verse 18, "Then after 3 years. 3 taon si Apostle Paul bago niya puntahan yung mga ibang mga apostol. At napag-usapan din natin last week, bakit kaya ang tagal ni Apostle Paul bago niya kilalanin sila Peter and yung ibang mga apostles? One of the reasons is because, once again, he is distinguishing himself from the false teachers na pumunta sa Galatia. And unlike these false teachers, hindi siya excited na ipakilala yung kanyang sarili niya bilang isang apostol. Hindi siya excited na i-build yung kanyang CV or i-build yung kanyang reputation bilang isang guro. Yes, nanggaling kay Kristo yung kanyang apostleship. Yes, yung calling niya, si Jesus Christ mismo nagpakita sa kanya at tinawag siya. Pero dahil sobrang sigurado siya sa calling na binigay sa kanya ni God, hindi niya kailangan magmadali. Hindi siya excited. Hindi niya kailangan magmadali. Pero dahil nga binigyan siya ng layunin ni Jesus Christ na ibahagi yung tunay na gospel para sa simbahan, para sa mga hindi Jewish people, yung mga Gentiles, eventually, kailangan niya pa rin kilalanin yung mga apostles at maipakita na yung kanilang mensahe ay pare-pareho. That's why, after 3 years, makikita natin dito sa verse 18, finally, sa wakas, pumunta na si Apostle Paul sa Jerusalem at pinuntahan na niya yung simbahan sa Jerusalem. Pero anong sinabi dito sa verse 18? Sabi niya, "Then after 3 years, I went up to Jerusalem to get acquainted with Peter and stayed with him 15 days. Basahin ko muna siya sa Tagalog. Sabi dito, "Nang makaraan ng 3 taon, nagtungo ako sa Jerusalem upang dalawin si Cephas at namalaging kasama niya ng 15 araw." Gaano katagal sinamahan ni Apostle Paul si Peter or si Cephas? Dalawa, yung pangalan ni
ni Peter ay pwedeng Cephas, pwedeng Peter. Pero gaano katagal niya siyang nakasama? Sabi dito, 15 araw, 15 days. At ang tatanungin natin is, bakit sobrang ikli? Bakit 15 araw lang? At bakit ito binabanggit ni Apostle Paul sa kanyang kwento? Once again, we need to remember, ano bang ginagawa ni Apostle Paul? He is distinguishing himself as an apostle from the Judaizers. At kung maalala natin, yung mga naunang mga verse na pinag-aralan natin, ano yung pinagkaiba nila? Ano yung pinagkaiba ng mensahe na binabahagi nila? Yung mensahe ng mga Judaizers, yung kanilang teaching ng mga false teachers, ay imbento lamang ng tao. Yung kay Apostle Paul, yung kanyang mensahe is a direct revelation from Jesus Christ. Hindi ito inimbento ng tao. Which means, when he says that it only took him 15 days na makasama si Peter, ang ibig sabihin niya is, hindi namin pinagmitingan ng matagal at pinagdesisyonan bilang mga apostles, bilang mga leaders ng simbahan, kung ano yung magiging kwento natin. Kung ano yung magiging mensahe natin para sa mga Gentiles. Kung ano yung gospel na ibabahagi natin. Sa mundo natin, yung mga kumpanya at mga organizations natin na gawa ng tao, usually pag meron tayong kailangan pagdesisyonan, ano yung kailangan natin gawin? Kailangan natin ng meeting. Minsan yung meeting kailangan sobrang haba at sobrang tagal. There are some meetings na kailangan paulit-ulit na nangyayari ng ilang taon bago magkakaroon ng desisyon. Ang sinasabi dito ni Apostle Paul, hindi niya kinailangan yun. Hindi niya kinailangan magkaroon ng meeting na matagal kasama si Peter para makapagdesisyonan nila kung ano yung gospel. Kasi, ano ba yung makikita natin? Si Peter at si Paul, pareho silang apostles. They both receive a direct revelation from Jesus Christ. Yung gospel nila na pinaparating nila was received directly from God. Si God yung nagbigay sa kanila. Pakita ko lang to ng mabilis, no? Kung maaalala nyo, dito sa unang mga verse, meron tayong nabasa dito dito sa verse 16. Pwede nyo tignan sa English translation, no? Sabi niya, to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles. Anong ginawa ni Apostle Paul? Sabi niya, I did not consult any man. At kung maalala niyo yung Tagalog translation na binasa rin natin last week, kasi ang Biblia translation is mas literal yung translation na galing dun sa original na Greek language. Ano yung original na ginamit dun? Laman at dugo. Flesh and blood. Why is that important? Kasi kung titignan natin, ito yung mensahe rin kaninang umaga kung naka-attend kayo ng English service, pinag-usapan ni Reverend Joselito yung confession ni Peter. When he confessed na Jesus Christ, you are the Christ, you are the Messiah, the Son of the living God. And alam niyo kung ano yung sinabi ni Jesus Christ sa kanya? Sabi niya, Peter, you are blessed. Because etong confession mo, yung binanggit mo na katotohanan tungkol sa kung sino ako, was not revealed to you by flesh and blood. So the same language, flesh and blood. Hindi ito ni-reveal sa iyo ng flesh and blood. When Peter confessed, you are the Christ, you are the Son of the living God. Kaya niya nasabi yun kasi meron siyang natanggap na revelation. He was given a revelation directly from God. At ngayon, sinasabi ni Apostle Paul na siya rin, nakatanggap siya ng direct revelation from God. And that's why, kahit 15 days lang sila magkasama, okay lang. Kasi, pareho silang nakareceive ng direct revelation from God. Yung kanilang pagsasama is not a meeting, hindi siya production meeting. Ano yung pagdedesisyonan natin na kwento? Ano yung kwento na ikikwento natin? It's a fellowship na magkasama ng dalawang magkapatid kay Kristo na nagmamahalan. Yun yung purpose ng 15 days na sila ay nagkasama. Hindi para mag-meeting. At
mas binigyan diin to ni Apostle Paul dun sa susunod na verse. Makikita natin dito sa verse, so binasa natin yung verse 18, no? Pag tinignan naman natin yung verse 19, mas bibigyan niya ng diin na talagang hindi pinagmitingan itong gospel na binabahagi nila. Basahin natin yung verse 19. Sabi ni Apostle Paul, I saw none of the other apostles, only James, the Lord's brother. Basahin ko siya sa Tagalog. Ngunit wala akong nakita sa mga ibang apostol, maliban kay Santiago, na kapatid ng Panginoon. So ano sinasabi dyan ni Apostle Paul? Sinasabi niya, lahat ng ibang mga apostles, yung first time niya na pumunta sa Jerusalem, yung ibang mga apostles, sa simbahan sa Jerusalem, yung ibang mga apostles, hindi niya nakita. Si James lang, yung kapatid ni Jesus Christ. Bakit ito kailangan sabihin ni Apostle Paul? Kasi once again, sa corporations natin, sa mga organizations natin na gawa ng tao, pag merong kailangan pagdesisyonan, pag merong kailangan iplano, ano yung kailangan gawin? Magkaroon ng meeting. At sino yung mga kailangan nakasama sa meeting? Siyempre, yung pinakang importante ng mga tao, yung mga leader, yung mga stakeholders, they need to be part of the meeting para maganda yung desisyon na gagawin nila. Para kung ano man yung produkto na ipapalabas nila, ikatutuwa ng lahat ng mga leaders dun sa simbahan or dun sa organization na yun. Pero anong sinasabi dito ni Apostle Paul? Ang sinasabi niya, nung pumunta siya dun sa Jerusalem, sa simbahan dun sa Jerusalem, wala yung ibang mga apostles. Si Peter lang yung nakasama niya. At siguro nasulyapan niya lang si James. Nagkita lang sila ng mabilis. Yun lang yung nangyari sa kanilang panahon na sila'y magkasama. Kasi once again, ano ba yung ine-emphasize ni Apostle Paul? Itong gospel nila was a direct revelation from God. Hindi ito resulta ng isang meeting or ng isang pagpaplano-plano ng mga tao, ng mga leaders ng simbahan. Ito ay direct revelation na natanggap nila bilang mga apostles mula kay God. Kaya pansinin natin yung susunod na verse na sinabi dito, sa verse 20. Tingnan natin, ano yung sinabi dito ni Apostle Paul? Sabi niya sa verse 20, I assure you before God that what I am writing you is no lie. Basahin ko muna siya sa Tagalog. Tungkol sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo sa harapan ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. Bakit kaya kailangan to sabihin ni Apostle Paul? Bakit kailangan niyang sabihin na hindi siya nagsisinungaling? Kasi mahirap paniwalaan. Mahirap siyang paniwalaan para sa mga taga-Galatia na nakikinig nito or nagbabasa nitong letter na ito. Kasi paano nangyari? Paano nangyari na yung mensahe ni Apostle Paul ay naging katulad ng mensahe ni Apostle Peter? At yung mensahe ng ibang mga apostol na tinawag ni Kristo na ibahagi yung kanyang gospel sa mundo. Paano nangyari na the same message yung kanilang pinoproclaim? At ang sagot nga ni Apostle Paul, it is because natanggap nila ito bilang revelation mula kay Jesus Christ, directly from God. So this leads us to the first truth, yung unang katotohanan na tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Ang unang katotohanan is that ang kapangyarihan ng ebanghelyo, ng gospel, ay hindi galing sa simbahan. Ito ay galing kay God. Yun ang maling katuruan or maling naiisip ng ibang mga tao. Inisip ng ibang mga tao, yung simbahan ang naglikha ng salita ng Diyos, ng mga katuruan. Yung mga leaders ng simbahan, sila yung pumili kung ano yung books. Yun yung iniisip na, yun yung maling katuruan. That is the myth na pinaniwalaan ng maraming mga tao. Na yung simbahan daw ang pumili ng kung ano yung masusulat dito sa Bible at kung ano yung paniniwalaan ng mga members ng simbahan.
That is not true. That is not what we believe as Christians. Hindi yun yung mensahe na tinuturo ng salita ng Diyos. The Word of God is God's Word. It is not man's Word. Hindi ito sinulat ng mga tao lamang. Ito ay sinulat ni God. Kung babasahin natin yung pinakaunang chapter ng Bible sa Genesis 1, anong sinasabi doon? In the beginning, God created the heavens and the earth. At paano niya nilikha yung mundo? Siya yung nagsalita. So hindi natin pwedeng sabihin na yung simbahan yung naglikha sa Biblia, yung simbahan ang naglikha sa mga katuruan na tinuturo ng simbahan. Kasi ang naglikha sa simbahan, ang naglikha sa ating lahat, is God Himself. That is our confession. And this is the reason why mapagkakatiwalaan natin yung gospel ni Apostle Paul. Kasi hindi ito gawa-gawa lamang ng tao. Hindi ito imbento ng tao. This is God's Word. This is God's gospel. So ang unang myth na kailangan natin ayusin at kailangan natin tanggalin sa ating pag-iisip is the myth na ang gospel, ang kapangyarihan ng gospel ay nanggagaling sa simbahan. Hindi ito totoo. Ang simbahan ay bunga ng gospel. Basahin natin yung susunod na verse. Sabi dito sa verse 21, Later, I went to Syria and Cilicia. Sa Tagalog, sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Galacia, Pagkatapos ay nagtungo ako sa mga lupain ng Syria at Cilicia. So this is after yung 15 days na nakasama ni Apostle Paul, si Apostle Peter. After nung kanilang 15 days na makilala ang isa't isa at mag-fellowship at magkaroon ng mutual edification. After that, kinailangan rin ni Apostle Paul na umalis at ituloy yung kanyang ministry. So he had to go sa Syria at Cilicia. Pero ang tanong is, paano siya umalis? Nung siya umalis, ano yung naiwan niya doon sa simbahan sa Jerusalem? Basahin natin yung verse 22. Ang sabi dito sa verse 22, I was personally unknown to the churches of Judea that are in Christ. So anong sinabi dyan ni Apostle Paul? Sa Tagalog, verse 22, Ngunit hindi pa ako mukhaang nakikilala sa mga iglesia ng Judea kay Kristo. So anong sinasabi ni Apostle Paul? Sinasabi niya, hindi siya kilala. Hindi siya kilala ng mga tao. He was not a famous person. Hindi siya naging parang influencer na maraming followers sa Instagram o kaya sa YouTube. Bakit ito binanggit ni Apostle Paul? Once again, we have to remember ano ba yung intention niya. His intention is to distinguish himself from the false teachers na sumunod sa kanya dun sa Galatians, dun sa Galatian church. He has to distinguish himself from the Judaizers, the false teachers, and this is yung difference. Yung mga false teachers, ang pinapasikat nila ay yung kanilang sariling pangalan. Yung kanilang mga katuruan. Ganon nila ine-establish yung kanilang teachings at yung kanilang kingdom. Pero si Apostle Paul, hindi yun yung kanyang objective. Nung siya'y pumunta sa Jerusalem, hindi niya ginlorify yung kanyang sarili. Hindi siya nangampanya na siya yung maiboto na maging next leader ng simbahan, na hindi yun yung kanyang objective nung pagpunta niya. Because once again, secure si Paul sa kanyang calling. Alam niya na apostle siya. He had a direct encounter with Jesus Christ dun sa Damascus Road. Hindi niya kailangan i-prove yung kanyang sarili na siya ay isang apostle. So he wasn't intending on making himself known, making himself famous. So hindi naalala yung kanyang pangalan, hindi naalala yung kanyang mukha,
Pero ano yung naalala ng mga tao pagkatapos niyang umalis mula sa Jerusalem nung kanyang time together with si Peter or si Cephas? Basahin natin yung verse 23. Sabi dito, "They only heard the report. The man who formerly persecuted us is now preaching the faith he once tried to destroy." Sa Tagalog, narinig lamang nila na sinasabi, siya na dating umuusig sa atin, ngayoy ipinangangaral niya ang pananampalataya na dati sinikap niyang wasakin. So ano yung naiwan ni Apostle Paul nung siya'y umalis mula sa simbahan dun sa Jerusalem? Ano yung naiwan? Ang naiwan ay hindi yung kanyang mukha, hindi yung kanyang pangalan. Ang naiwan ay yung kanyang testimony. Ang naiwan ay yung kanyang kwento na kung paano siya binago nung ebanghelyo, nung gospel of Jesus Christ. How Jesus Christ changed his life. Maraming pagkakataon sa ating simbahan na nagsishare tayo. Minsan we ask our leaders dito sa church, yung mga members na tumayo dito minsan at mag-share nung kanilang testimony. Why is it important for us to share our testimonies to one another? Kasi ang testimony natin ay nakaka-inspire, nakakatulong sa ating pananampalataya ng bawat isa. Minsan kasi iniisip natin na ang makakatulong sa atin, sa simbahan natin, sa kapwa natin, ay yung husay at yung galing natin. Minsan iniisip natin, para ma-inspire ko yung ibang mga tao, para sila ay talagang manampalataya kay Kristo, iniisip natin, kailangan maging mahusay ako. Kailangan magaling ako magsalita. Kailangan magaling ako magturo. Kailangan magaling akong umawit. Kailangan gifted ako in this way or in that way. Pero actually, ang talagang makaka-inspire sa mga tao ay pag napakita natin sa kanila how God has changed our life through the gospel. So when we share our testimony, kaya kung papansinin nyo, maganda ba yung kwento? Yung testimony ni Apostle Paul, maganda ba ito? In one sense, hindi siya maganda kasi na-expose si Paul eh. Na-expose kung sino yung dating siya. Yung dating makasalanan na version niya. Na siya'y umuusig, siya'y nagpa-persecute ng mga Christians. Pero kasama to sa kanyang kwento. At ito yung nagbigay ng inspirasyon para sa simbahan. That's why dun sa huling verse, sa verse 24, this is the last verse na ating babasahin sa araw na ito. Ano yung sinabi dito ni Apostle Paul? Sabi niya, "And they praise God because of me." Sa Tagalog, "At kanilang niluwalhati ang Diyos dahil sa akin." They praise God because of me. Notice what he didn't say. Hindi niya sinabing, they praised me. Kasi kung ikaw ay isang apostol, kung isa kang Kristiyano na nagbabahagi ng mensahe ni Kristo sa ibang mga tao, ang resulta nun ay hindi na ikaw yung sisikat, ikaw yung magiging magaling, ikaw yung titingalaan ng mga tao. Ang resulta ng tamang pagbabahagi ng mensahe ni Kristo, ng Ebanghelyo, ay siya yung maitataas. And if that means kailangan makita yung kasalanan sa buhay ko, yung dating version na ako bago ko makilala si Kristo, then kasama yun, yung testimony natin, para maitaas yung pangalan ni Kristo. So this leads us dun sa pangalawang myth, no, na kinokorek ni Apostle Paul dito sa kanyang kwento. Ang kapangyarihan ng gospel, ng ebanghelyo, iniisip ng maraming mga tao na ang kapangyarihan ng gospel ay nasa tao. Na pag mahusay yung speaker, pag mahusay yung preacher, pag mahusay yung pastor, yung leader ng simbahan, then nandun yung kapangyarihan. Pero actually, ang kapangyarihan ng gospel, the power of the gospel, nasaan? Nasa gospel mismo. It is God Himself.
It is His message of salvation that transforms and gives us hope and gives us life at nagbabago sa atin. Wala sa tao ang kapangyarihan. Nasa Ebanghelyo mismo ni Kristo. Now, as we close, once again, ang gospel na binabahagi ni Apostle Paul dito sa mga verses na ito, at even dun sa mga susunod, ano ba yung kanyang goal? Ano yung nais niya na mangyari? He wants to show that his gospel is true. Na yung ebanghelyo niya, yung pag-asa na ino-offer niya sa mga tao, na pag nanampalataya kayo kay Kristo, ipapatawad niya ang inyong mga kasalanan. He wants to show people that it is a true message. Now, why is it important na maniwala tayo na totoo, na talagang galing kay God itong message na ito? Na ito yung totoong power na binibigay ni God to transform us, to transform the world. Why is it important for us to believe that it is true? Because we can believe, pero tayong maniwala na yung gospel is a good story, na magandang pakinggan na kwento. But unless we believe it is true, then hindi tayo mababago. Nung nakaraang mga araw, maraming nangyari na mga suspension ng classes. At naalala ko, the day before nung mga suspensions, tumitingin ako sa newsfeed ko sa Facebook. Tapos nakikita ko na merong mga nagsasabi na may suspension. Pero anong ginawa ko nung nabasa? Anong ginagawa natin pag nababasa natin yun? Hindi tayo naniniwala agad. Hindi tayo naniniwala agad kasi gusto natin marinig diretso mula sa eskwelahan, kung saan nag-aaral yung mga anak natin, o kaya kung saan tayo nagtatrabaho. Gusto natin marinig sa kanila mismo kung talaga bang walang pasok bukas. And ganun din yung ginagawa ni Apostle Paul dito. He is saying na itong revelation na natanggap niya, he received directly from God. Because if you can believe, if you can understand, maunawaan mo na itong gospel na ito, itong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na nagbibigay sa atin ng buhay, hindi to imbento ng tao. This is something that God Himself has created, has told. It's the story that God is using, is delivering to us para baguhin tayo, para baguhin ang mga buhay natin. If we can believe that this is really from God, then maniniwala tayo. Then talagang makikita natin yung kapangyarihan ng gospel sa buhay natin. As we close, nalala ko yung isang kwento ng aking kaibigan na nagkaroon siya ng season na siya ay hindi na naniniwala sa Christianity. Naging atheist siya for a season. Pero ang sinabi niya, hindi nawala yung kanyang appreciation dun sa gospel story. And it so happened na sumakay siya ng jeep, tapos meron siyang nakitang isang tao na nagbabasa ng Bible. So, kinuwento niya yung kanyang views dun sa tao na yun. Sabi niya, wow, you're reading the Bible. Okay yan. Tapos sabi niya, are you a Christian? Tapos sabi niya, kasi nawala siya sa pananampalataya during that time. Sabi niya, hindi ako Christian. Pero I really appreciate the gospel story, sabi niya. Tapos napaisip yung Kristiyano na nagbabasa ng Bible. Okay, so gusto mo yung kwento ng gospel, pero hindi ka naniniwala na totoo siya. And when he asked that question, yung kaibigan ko, doon namulat yung kanyang mata. There's a difference in appreciating this story, this gospel story, and actually believing that it is true. And later on, binalik siya ni Lord sa tamang pananampalataya. But it shows to us na habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, every week, parati natin pinag-uusapan ng gospel, parati natin pinapakita itong cross. And how this gospel, this cross, transforms us, na ito yung mensahe ng Biblia. But do we really believe that it is true? Kasi doon magkakaalaman. Do we really believe that it is the true gospel? Kasi kung hindi tayo naniniwala na merong upuan dito
then hindi tayo uupo. But if the chair that you're sitting on, you really believe that it exists, uupo kayo. And in the same way, kung talagang naniniwala kayo na itong gospel is the true gospel, a gospel na sinulat ni God mismo para sa kaligtasan natin, in order to reconcile us with Him, despite our sin, despite our rebellion, then maniniwala tayo sa Kanya. Let's close with a word of prayer. And after our prayer, meron lang po tayong isang very short activity lang na gagawin. Let's pray. Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyong salita, reminding us, Lord, of the truth of the gospel that you have given us. Thank you, Lord, that you have called prophets and apostles in the past upang maging tagapagdala ng inyong mensahe. And we thank you, Lord, na ang kanilang mensahe is forever inscripturated in the Bible. And that you have given us, Lord, this word so that we can receive this gospel na nanggagaling lamang sa inyo, na hindi inimbento ng tao, na tunay na nag-o-offer sa amin ng kaligtasan. And we ask, Lord, for the gift of faith. We confess, Lord, that words are not enough para baguhin ang puso't isipan namin. We need your word, Lord. We need you, Holy Spirit, at work in our hearts para bigyan kami ng pananampalataya, para bigyan kami ng kakayahan, para maunawaan ang mga katotohanan na tinuturo nyo sa amin sa inyong salita. So we ask, Lord, that you would fill our minds with your Spirit and help us to receive your word of truth. In Jesus' name we pray. Amen.